Mm, ito po'y mahirap sa mundo dahil maimpluwensyahan po tayo. Ngunit kapag nakasandal po tayo sa Panginoon, diyan po natin maramdaman na ang kahinaan po natin ay magiging malakas, na hindi na natin magawa ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Shalom, papuri sa Diyos. Dakilain ang kanyang pangalan, ng ating Panginoong Hesukristo. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. At ngayon po ihahabol tayo sa pagnilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Araw ng Biyernes, Pitsa 30 ng Mayo 2025. At sama-sama po tayong palaliman itong Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. At maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga pagsuporta, pagtangkilik, at sa panalangin na ito po ay mapatuloy ang channel na ipinagkaloob ng ating Panginoon, ang PESMA Plus, at sa mga kasama ko pong PESMA. Patuloy din po tayong magnilay, hindi lamang po sa araw na ating pag-live, kundi sa araw-araw habang may panahon po tayo para maibahagi natin ang pagmamahal ng Panginoon. At ngayong linggo ay ika-6 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay. So simulan po natin ito sa maikling panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang bawat isa, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Una po sa lahat, ang buhay na dinagdag mo po sa amin, na yung pinagkaloob, at itong channel na ito, PESMA Plus. Salamat po sa pagtugon mo po ng aming mga hinanaing at sa mga hinanaing na nagpapadasal sa amin. Salamat sa dagdag mong lakas na ibinalik sa bawat isa. Salamat sa trabaho. Salamat sa kababaang loob na palagi mo pong sinasambit sa aming mga puso't isipan, na isa sa buhay po namin ito sa tulong mo po, Panginoon. Salamat sa bawat isa ng PESMA, sa gift ng kaibigan. Ganun din po ang mga bagay na hindi namin hiniling, kusa mo pong pinagkaloob. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pinapagaling mo ang mga taong nasa loob at labas ng hospital, lalo na po ang aming mga mahal sa buhay, kasama ang proteksyon at pagsubaybay sa lahat ng oras. Salamat din po sa simbahan pong tinayo mo, Simbahang Katolika. Salamat sa mga kaparian, kaobispuhan, at sa bago mong nilagak na Santo Papa Leo XIV. Panginoon, marami pa po kaming dapat pasalamatan sa iyo, at ikaw nakaalam ng puso't isipan namin, lalo na po sa galak na aming nakamtan, na maramdaman po namin ang iyong pagmamahal na walang hanggang. Diyos na maawain, makapangyarihan sa lahat,
sa oras na ito kami naman po ay lalambing sa iyo na sa aming pagnilay. Samahan mo po kami. Padala mo po ang banal na Espiritu na mag-guide po sa amin nang mamutaki sa aming mga bibig ay nagmula lahat sa iyo. Ganunin po, ikaw pong sentro ng aming puso at isipan habang kami po ay nagninilay sa iyong mga salita. Tinataas din po namin ang aming sarili at ang mga kainaan po namin, lalo na Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigay mo po sa amin ang katalinuhan para ma-absorb po namin ang laman ng iyong mga salita. Sa iyo rin po namin tinataas, Panginoong Diyos, ang aming mga mahal sa buhay na malayo po sa amin at sa mga mahal sa buhay namin na sa aming nakasama. Diyos, proteksyon mo pa rin po ang aming sinasandalan at ang kapayapaan na aming hiniling sa buong mundo. Kasama na po ang kapayapaan sa banal mong lupang Israel at kapayapaan sa aming puso at isipan. Sa mga hindi pa po gumaling na sa loob at labas ng hospital, Panginoon, hipuin mo po sila at magpagaling sa madaling panahon at sa kagustuhan mo pong panahon, O Panginoon. Sa iyo rin po namin sinasandal ang pagmamahalan ng bawat mag-asawahan, lalo na po sa iyong mga alagad tulad po namin. Panginoong Diyos, sa mga mahal sa buhay po namin, kakilala, kaibigan, at sa di na nakaalala, sa mga kaluluwa pong nasa iyo papunta, kung saan man po sila ngayon, lalo na po kung sa purgatorio, patawarin mo na po sila, Panginoon, at tanggapin mo na po sa iyong kaharian. Diyos na mapagmahal na walang hanggang, ito pong lahat na aming mga pagpasalamat, papuri at mga hinihiling ay sa pamagitan namin hinihingi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na namumuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Mama Mary, panalangin mo po kami. San Jose, panalangin mo po kami. Lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, ipanalangin mo po kami. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kabanata 16, talata 20 hanggang 23. Napuri ka namin, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati,
ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kabag na daramdaman na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapisma, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Florin sa kanyang pagninilay. Ito po, basahin po natin ang kanyang pagninilay. Hindi tayo iniiwan ni Kristo. Ang makamundong kagalakan ay nagtatapos sa kalungkutan, habang ang landas ni Kristo na kinabibilangan ng kalungkutan ay nagtatapos sa kagalakan. Ang makamundong kaligayahan ay nawawala o nagtatapos sa kalungkutan, dahil hindi ito nagtatagal o nagiging lipas o hindi nabubusog. Ang ating kagalakan kay Kristo ay mas malalim, at sa halip na mawala, ang kapunuan nito ay naghihintay sa atin sa langit. Magiging isang kagalakan na walang sinuman ang makakaagaw sa atin. Kaya naman, ang kagalakan sa Panginoon na ating nadarama ngayon, bagamat may halong pagsubok at kalungkutan, ay nagpapasulong sa atin at nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng kailangan nating harapin ang ating mga paghihirap tulad ni San Pablo. Ang mga apostol ay inihahanda para sa isang panahon na hindi na nila makikita si Jesus sa pisikal. Ang pag-iisip ng hindi pagkakaroon ng malapit na pagsasama ay nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit si Kristo ay darating sa kanila sa ibang paraan. Hindi niya sila pababayaan. Sila ay mananahan sa loob nila, at sa wakas ay babalik sa kalwalhatian upang dalhin sila sa walang hanggang kagalakan ng langit. Nalungkot ka ngayon, ngunit kitang muli, at ang iyong mga puso ay magagalak, at walang sinumang mag-aalis ng iyong kagalakan sa iyo. Hindi tayo iniwan ni Kristo. Magsaya tayo sa kaalamang iyon. Mga kapatid, ito po yung refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. So marami pong salamat, Pisma Florence. And back to you, gwapo kong utod, Pisma Jerry Timbervilla Natalio. So mapagpalang oras po ulit, at narinig po natin ang napakagandang Ebanghelyo sa madaling araw dyan, araw ng Biyernes, pitsa 30 ng Mayo 2025, sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. So ito po'y pinaalam ng ating Panginoon sa panahon niya
sa kanyang mga alagad na nakaabot sa atin dahil sa hindi lamang sa mababasa, kundi sa banal na tradisyon na nagmula sa kanyang mga alagad na ipinasa sa ating mga forefathers, no? At sa mga obispo at sa mga kaparian na ngayon ating malalaman dahil sa tradisyong ipinasa, ano po, no? Tulad po ng kung hindi nasusulat kung sino ang mga magulang ng ating mahal na Birheng Maria, ano po, no? Si San Joaquim at si Santa Ana, at napuntahan natin ang kanilang bahay na malapit sa yung pinagalingan ng hindi makalakad, Bethesda. So yun po, no? Sa mga tradisyon, at sa panahon na yun ay ito na yung prophecy ng ating Panginoon sa kanyang pagbata, sa kanyang pagpapako sa cross, sa kanyang sakripisyo hanggang siya'y namatay sa cross, inilibing, ano po. At normal po sa atin na kung tayo ay namatayan o nagkasakit ang ating mga mahal sa buhay o nadisgrasya, ay hindi maiwasan na tayo'y lupaypay, tayo'y nananangis, nalulungkot, umiiyak, ano po. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa hindi pa karoon ng paghusga sa kanya ng mga kapatid nating Hudyo noon, no? Na ilan po sa kanila ngayon nandito pa rin ang napasahan ng tradisyon na hindi naniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ano po. So yun po ang kagandahan po nito, dahil may akibat po na pinapahiwatig ang ating Panginoon na ang kalungkutan ay mapapawi, at sa kanyang pagbalik ay tayo'y magagalak. So sa mga apostoles, mga alagad po niya na kung saan ay nagpakita siyang buhay, na sila lang po ang pinahintulutan na makakita po sa kanya, ay alam po natin naman na gaano ang galak natin kung may mga mangyayaring kabutihan ang ating mga anak, kamag-anak, sa mga bagay na kinalulugod po ng pamilya, ano po. So ayon sa kalooban ng Diyos, at yun po, no, at tinambing ng ating Panginoon kung gaano kasakit, no, ang kanyang batain, no, tulad ng mga anak na babae. So sa mga kasisters po natin, no, naranasan po ito, kayo po ang magpatutuo nito, na pagkatapos ng inyong mga hinagpis sa pagsakripisyo na mapalabas ang isang sanggol, ay napapawi, ano po. Sabi nga po ng isang speaker po namin dati, no? At itong bagong nagbigay din ng talk, no? Ang mga hinaharap po natin daw ay pansamantala lang po, yung papawi pa rin yun. Ang importante lang po, sabi ng
ating pari natin, kapag may problema tayo, huwag tayong magmukmok o mag-standby, no, sa problema na yon. Hindi, mag-move on tayo dahil mayroon tayong makapangyarihang Diyos na malaki pa po sa ating problema. So, itong pinapaliwanag ng ating Panginoon, ito po ay sa pagharap po natin sa sitwasyon palagi, no? Na kailangan ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya ay lubos-lubos at lahat po ay sa Kanya nakasentro at sa Kanya na sandal po natin, para siya rin po ang magbigay ng solusyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gagabay sa atin. Ano po? Ayan po, napakalaking halaga dahil ang ating simbahan ay kompleto sa sakramento, na kung atin lamang pong sisikapan mong isa sa buhay ito, ay dito pa lang sa lupa atin na pinapractice ang tunay na kabanalan. Ito po'y mahirap sa mundo dahil maimpluwensyahan po tayo, ngunit kapag nakasandal po tayo sa Panginoon, diyan po natin maramdaman na ang kahinaan po natin ay magiging malakas, na hindi na natin magawa ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, at ang mga gawain na napaka-imposible nating gawin ay hindi na natin malmalayan na nagawa na po natin ito. Palalim tayo na magnilay. Hindi tayo manatili sa emosyon. Kapag darating sa atin ang mga bagay na ang sitwasyon ay hindi mabuti, lalo na po sa ating paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa, na hindi maiwasan may marinig po tayo, may kutya, may negatibong impression, ano po. Ito po lahat ay madaanan po natin dahil nandito po tayo sa mundo. Yun nga po, no? Sa ibang talata, sabi ng Panginoon, Ama, sila po'y nasa mundo. Hindi ko kailangan na kunin po sila, kundi manatili sila doon na may kakayanan, no? Sa pagharap ng lahat ng ito hanggang sa katapusan, dahil kasama natin siya. Apo, yun ang napakaganda, no? So walang isa sa atin, mayaman man o kumpleto sa buhay, pulubi man, ay naranasan po natin makaharap ng problema, no? Ang sa ating mga hindi mayaman o nasa kapos ay napakapalad paminsan dahil sanay tayo sa titiis, sanay tayo sa sakripisyo. Sa pagdating sa mga unos sa buhay ay kaya-kaya po nating malampasan dahil may isang Diyos tayong sinisandalan. Samantala po sa ibang mga mayayaman na kulang ang pagkakilala, kulang ang pananampalataya,
kahit maliit lang na problema ay sumusurinder na po. Yun nga, nakakalungkot na may mga sitwasyon na ganyan sa ating kapwa, sa mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya. No? Ayaw na nilang maghinagpis. Sabi na ng Panginoon, nakaraang mga araw ang ating inilayan yung sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala na kayo'y alipustahin ng mundo dahil ako nga ay alipusta nila. No? Pagdating sa kaibayong pananampalataya ay easy lang po. Pero hindi po yun. Dahil ang turo ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon ay yung palaging sinasabi niya. Kung gusto po nating sumunod sa Kanya, pasanin natin ang cross araw-araw. No? Itong cross na pinapasa natin ay dapat lang nakasentro po sa Kanya para yung lahat na ito ay magaan. Tulad po sa mga experience po natin dito, no? Tulad sa mga inaalagaan ko po, napaka-komplikado po sa utak ang may problema, no? Na lahat ng mga salita na hindi mabuti ay marinig mo po sa kanilang bunganga. So, tayo po ay mapalad dahil binigyan tayo ng Panginoon ng expertise na ito'y paano i-deal, no? Sabi ng ekspertong doktor, sabi niya, kung umayaw po siya ang iyong inaalagaan na hindi lang naman ikakamatay niya, hayaan mo na. No, diba? So, ganyan. Pero kung yun ang dahilan ng kanyang kamatayan, kailangan na ipaliwanag sa kanya ang mga sitwasyon. Kaya kapag hindi lamang makapikto, yan mo na. Kisa araw-araw lang kayo mag-away, araw-araw siyang masama ang loob sa iyo. Kasi po naranasan ko noon. So, mga 1 taon pa lang ako rito. No? Pero hindi pa masyado ito. Kasi sa una ko pong mga naalagaan na hindi ako pinapatulog sa buong araw at gabi. Minsan mayroong kalating oras, 1 oras, sa 24 oras. Ikot lang ng ikot, ingay ng ingay. May mga air plug na po ako noon. No? At dahil mambubugbog siya, ay carpeted ang aming sahig. So, dyan ako natutulog para dipinsahan siyang hindi makaalis. No? Kasi pag nakarating siya sa bintana ay sisirain niya para lalabas. Pagdating niya sa pinto, gigibain niya para hindi siya makapunta sa pinto. So, yung weakness niya, hindi siya makayuko. Ako'y tiyaya sa carpet para dipinsahan ang bawat hakbang niya, no? Na aking paa din para hindi siya makaalis. No? So, ganyan ang sakripisyo. Pero pagdating ng panahon na nasanay na po tayo sa ganyan, pagdating ko rito, sabi nga po ng asawa, gaano kahirap ito sa inalagaan mo po dati? Sabi. Tanong niya sa akin. Sabi ko, pwede siya siguro mga 1/4. Ha?
Ang sabi, mas mahirap yung nakaraan. At ako'y nagagalak dahil malakas pa sila, yung dalawa. So, pwede pang bantayan ng kanyang asawang babae. Pag ako'y lumabas papunta ng simbahan, mga activities sa community, tulad mamaya ay pupunta tayo ng Santa Marta, atin tayo po sa fellowship. Kinabukasan Sabado ay may teaching, dalawang topic. So ito yung pagkain natin dapat, na kailangan hindi lamang po na maka-attend po tayo ng misa, kundi ano pang mga formation na ibigay ng simbahan at ng mga komunidad na nakapasilong sa simbahan na tinayo nating Panginoon. So, palagi tayong handa, nasa hinaharap po natin at tayo'y mahina, hingiin palagi sa Panginoon. Yun nga po sabi ni San Pablo, pray without ceasing. So, sikapan po natin ang ating isa sa buhay na natin na tayo'y manalangin sa lahat ng oras, kahit nakatulog tayo, kahit anong gagawin natin para ang lahat maiayos at yung pagpakumbaba at mahabang pasyensya ay isa sa buhay natin, at ang resulta po yung kapayapaan sa puso't isipan ay makamtan po natin. So, pagdasalan natin po ang bawat isa, sama na po itong mga kapatid nating Hudyo, mga Muslim po, na balang araw magkasapa po tayo at kasama na po natin sila magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, Shalom, Belehetraot, Tudara Balikulang, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Shout out po sa mga nagnilay at nagsusubaybay sa channel na ito. May one thumbs up tayo. Hindi ko makita kung sino yan. Pasensya na po kayo. At patuloy tayong magnilay sa araw-araw na ebanghelyo ng ating Panginoon. Shalom, Shalom, Belehetraot. Todaraba, Likulang. Papasya.